Disclaimer, ang nilalamang ito ay naglalaman ng malalalim na damdaming pang-adulto at mga temang maaaring magdulot ng matinding emosyon. Panoorin ng may pag-iingat. Sa gitna ng isang madilim na gabi sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, naglalakad si Mang Aling, isang kilalang albularyo na may dalang antigong libro at mga halamang gamot sa ilalim ng anino ng buwan. Ang hangin ay malamig, puno ng huni ng mga kuliglig na tila nagbabantang may darating na hindi pangkaraniwan. Sa kanyang likuran ay si Mang Dado, isang mangkukulam na may taglay na kakaibang kapangyarihan, matagal nang itinatangi ng mga tao sa kanilang lugar dahil sa kanyang kakayahang makipag-usap sa mga espiritu. Si Mang Aling at Mang Dado ay matagal ng mga magkaibang mundo. Siya ay isang mapagpakumbabang healer, samantalang si Mang Dado ay isang misteryosong mangkukulam na madalas kinatatakutan ng mga kapitbahay. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkakaiba, pinagsama sila ng tadhana nang dumating ang isang napakadelikadong banta, ang mga aswang na gumagala sa paligid, kumakain ng laman at nagwawasak ng kapayapaan ng kanilang komunidad. Hindi nila inakala na ang kanilang pagsanib puwersa ay magiging daan upang magbukas ng isang kakaibang kwento, hindi lamang ng pakikipaglaban sa dilim, kundi pati na rin ang pag-usbong ng isang lihim na pag-ibig. Si Aling, sa kabila ng pagiging praktikal, ay nahulog sa kakaibang katauhan ni Dado, ang kanyang tapang, ang misteryo sa kanyang mga mata, at ang di maipaliwanag na init na bumabalot sa kanilang bawat pagkikita. Si Dado naman ay natutong magtiwala at magmahal sa isang tao, na hindi siya kinatatakutan, kundi tinanggap siya ng buo. Ngunit hindi madali ang kanilang laban. Sa bawat gabi, nadarama nila ang paglapit ng mga aswang, mga nilalang na hindi basta-basta matatalo. Pinag-iisa sila ng peligro, pero pinagtitibay din nito ang kanilang samahan. Sa pagitan ng mahika, takot, at pag-asa, unti-unting bumubuo ang isang kwento ng tapang at pag-ibig, isang kwentong magpapakita kung paano ang dalawang taong tila magkaibang mundo ang magbubuklod laban sa isang malupit na kalaban. Sa pagtatapos ng gabing iyon, habang naglalakad sila pabalik sa kubo, isang matalim na sigaw ang bumalot sa katahimikan. Ang mga mata ni Aling ay nagliwanag sa takot, habang hawak ni Dado ang kanyang kamay ng mahigpit, handang harapin ang anumang kasuklam-suklam na naghihintay sa kanila. Ano kaya ang susunod na hakbang ng dalawa? Mapagtatagumpayan kaya nila ang laban, o ang kanilang pagmamahal ay matitiis sa gitna ng dilim? Sa paglipas ng mga araw, lalong lumalalim ang koneksyon ni Mang Aling at Mang Dado. Hindi na lamang sila basta magkasanggang nakikipaglaban sa dilim, unti-unti na rin silang bumabalik sa mga sugat ng nakaraan. Habang tahimik silang naghahanda ng panibagong ritual sa kubo ni Mang Dado, biglang nagsalita si Aling, may dahilan kung bakit hindi ako basta nagtitiwala sa kahit sinong maihawak ng itim na mahika. Tumigil sa paghalo ng langis si Dado. May nasaktan ba sa'yo dati? Ang kapatid ko. Ginamit siya ng isang mangkukulam noon. Ginawang tagapaghatid ng sumpa. Hindi siya nakaligtas, bulong ni Aling, pinipigilan ang luha. Sa sandaling iyon, nakita ni Dado ang totoong dahilan sa likod ng malamig na tingin ni Aling noon. Hindi takot, kundi sakit at pagkawala. Tahimik siyang lumapit, inilapat ang kanyang palad sa balikat ni Aling. Hindi lahat ng may kadiliman ay masama. Minsan, ang dilim ay proteksyon lang para sa mga sugatang kaluluwa. Hindi alam ni Aling kung bakit, pero sa titig ni Dado, naramdaman niya ang kapayapaang matagal nang nawala. Ngunit habang lumalalim ang kanilang ugnayan, dumadalas ang kakaibang kilos ng kalikasan. Ang mga hayop sa paligid ng baryo ay nagtatago sa liwanag ng araw, at ang mga anino sa gabi tila nagmamasid. Sa isang gabi, habang nagbabantay sila sa gilid ng kagubatan, napansin ni Aling ang kakaibang pag-iwas ni Dado sa isang tanong. Dado, bakit hanggang ngayon ayaw mong sabihin kung saan mo nakuha ang kakayahan mong mangkulam? Tumingin ito sa kanya, seryoso. Dahil kung malaman mo baka layuan mo ako. Subukan mo, sagot ni Aling, may halong hamon. Huminga ng malalim si Dado. Ako mismo ang bunga ng sumpa. Anak ako ng isang aswang at isang tao. Kaya ganito ang lakas ko, kaya rin ako kinatatakutan.
Pero kahit kailan, hindi ko pinayagang lumaki yung bahagi kong hayop. Nabigla si Aling, pero sa halip na takot, awa at pag-unawa ang bumalot sa kanyang damdamin. Kaya pala sa kabila ng dilim ni Dado, naroon pa rin ang liwanag. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig nila ang tunog ng pagaspas ng pakpak at isang sigaw na pumunit sa katahimikan ng gabi. Mula sa itaas ng puno, bumagsak ang isang nilalang, isang aswang na duguan, ngunit buhay. Sa kanyang likod, isang marka ang nakaukit, tila pamilyar kay Dado. Hindi. Imposible to, bulong ni Dado, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ang tanda ng kultong pinanggalingan ng nanay ko, nagkatinginan sila ni Aling, at sa katahimikan ng gabing iyon, alam nilang mas malaki ang gulo kaysa sa inaakala nila. Ang kagubatan ay tila humihinga sa sariling ritmo, makapal ang ulap sa langit, at ang buwan ay bahagyang natatakpan. Sa gitna ng dilim, habang patuloy na humihinga ang sugatang aswang sa kanilang harapan, biglang napagtanto ni Mang Dado kung sino ito. Si Lira, mahina niyang usal, habang tinatakpan ni Mang Aling ang sugat na nilalang gamit ang pinaghalong langis at dahon ng sambong. Lira, isang kalahating aswang na gaya niya. Kapatid sa ama, itinago ng kanyang ina matapos siyang itakwil ng kanilang kulto. Tila sinusubok talaga tayo ng tadhana, wika ni Aling habang pinupunasan ang pawis sa noo. Hindi mo pa man nasusumpungan ang buong katotohanan sa sarili mo, may mas malalim ka pang kailangang harapin. Habang pinipilit nilang alamin mula kay Lira kung anong banta ang dala ng kanyang sugat, isang bagong karakter ang sumulpot sa kwento, si Apo Aban, isang matandang mangkukulam na dating guro ni Dado. Ngayoy pinuno ng isang sekta na nais gamitin ang mga aswang para sa sariling kapangyarihan. Sa isang lihim na pag-uusap kina Aling at Dado, ibinahagi ni Lira ang masaklap na balita. Babalikan ng kulto ang baryo, gamit ang mga batang nawawala nitong mga huling gabi bilang alay. Doble ang bigat sa dibdib ni Dado. Hindi lamang panganib sa mga inosente ang kanilang kinakaharap, kundi pati ang posibilidad na siya mismo ang target na kailangan ng kulto upang maisakatuparan ang ritual. Alam ng kulto na siya ang ianak ng dilim na kayang buksan ang selyado nilang aklat ng kapangyarihan, isang lihim na kahit siya'y matagal nang tinatakasan. Hindi ako magpapagamit, galit niyang sabi. Pero sa likod ng kanyang tinig, naroon ang takot, hindi para sa sarili kundi para kay Aling. Sapagkat alam niyang, habang lumalalim ang kanilang ugnayan, mas nagiging banta siya sa babae na unti-unti na niyang minamahal. Naramdaman ni Aling ang bigat ng pasanin ni Dado. Sa gitna ng kagubatan, habang umaambon ng bahagya, nilapitan niya ito. Hindi mo kailangang harapin ito mag-isa, bulong niya. Kung ano man ang pinagmulan mo, bahagi ka na ng buhay ko ngayon. At hindi ko hahayaang kunin ka nila. Pero bago pa man siya makapagsalita ng higit pa, may kumalabog sa kanilang likuran. Isa sa mga batang nawawala ang bumagsak mula sa puno. Wala sa sarili, may itim na usok sa paligid ng kanyang katawan. Ang mga mata nito'y puti, at ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi kanya. Ang propesiya ay magsisimula sa pagtalikod ng anak ng dilim sa kanyang sariling anino, nagkatinginan sina Dado at Aling. Ang susunod na hakbang ay maaaring ang katapusan o simula ng isang mas malaking digmaan. Basang-basa ang paligid sa patak ng ulan. Ang hangin ay may dalang halimuyak na nasusunog na kahoy at sariwang dugo. Tumitibok ng mabilis ang puso ni Aling habang yakap niya ang batang nawalan ng malay. Si Dado, sa kabilang banda, ay nanginginig habang nakatitig sa makalumang aklat sa kanyang kamay, ang susing kailangan ng kulto upang simulan ang matagal ng planong pagbubukas ng daang madilim. Hindi nila dapat malaman na hawak ko ito, bulong ni Dado, halos hindi marinig sa tunog ng ulan. Pero ramdam ko na paparating na sila. Sa di kalayuan, isang malakas na ugong ang narinig, parang sigaw ng daan-daang espiritu. Lumingon si Lira, sugatan pa rin ngunit pilit tumatayo. Apo Aban. Nasa baryo na. Kinukumbinsi ang mga matatanda na ipasa sa kanya ang kapangyarihan ng mga ninuno. Sa kanyang tinig ay may takot at galit, isang babaeng nabuhay sa pagitan ng dalawang mundo. Ngayon ay muling nahahati ang puso.
Hindi natin sila mapipigilan kung tayo-tayo lang, sabi ni Aling. Kailangan nating isama ang buong baryo. Hindi lang ito laban ng albularyo at mangkukulam. Laban ito ng lahat ng tao sa liwanag laban sa dilim na gustong muling gumising. Ngunit may mas malalim pang banta na dumating. Habang papalapit sila sa sentro ng baryo, tumambad sa kanila ang isang eksena na tila hango sa bangungot. Sa gitna ng plaza, nakatayo si Apo Aban, matanda, payat, ngunit may titig na parang apoy. Nakapalibot sa kanya ang ilang bata na tila nasa ilalim ng mahika, nakatayo pero walang malay, hawak-hawak ang mga pamaypay ng apoy at abo. At sa kanyang harapan nakatali ang ina ni Dado, matanda na ngunit may matibay na anyo. Kung ayaw mong makita siyang lamunin ang sarili mong kadiliman, lumapit ka, sigaw ni Apo Aban habang hawak ang isang kutsilyong may ukit ng sinaunang wika. Buksan mo ang aklat, anak ng dilim. Pumili ka, mahal mo o ina mo. Natahimik ang lahat. Si Dado ay hindi makagalaw, ang kanyang dibdib ay parang pinupunit sa dalawang panig, ang ina niyang kinamuhian, ngunit kailan hindi niya kayang talikuran, at ang babaeng minamahal niyang si Aling, na ngayon ay tinatapunan siya ng tingin, hindi ng galit kundi ng paniniwala. Dado, marahang wika ni Aling habang humakbang palapit. Wala kang kailangan piliin. May daan sa pagitan. Pero kailangan mong paniwalaan ang sarili mo. Hindi ka anak ng dilim. Ikaw ang anak ng liwanag na pinili lang lumakad sa anino. Sa saglit na iyon, bumukas ang langit, isang malakas na kidlat ang tumama sa puno sa tabi ng plaza, at isang sigaw ng aswang ang sumambulat mula sa paligid. Wala na ang oras. Ang pagpili ni Dado ang magtatakda ng kinabukasan ng lahat. Tumigil ang mundo sa loob ng ilang segundo. Basang-basa si Dado sa ulan, hawak pa rin ang aklat na tila lumulutang sa gitna ng malamig na hangin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila bomba na maaaring sumabog anumang oras. Sa kabila ng lahat ng takot at pagdududa, nakatayo pa rin si Aling, ang kanyang presensya, katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Gawin mo na, sigaw ni Apo Aban. Buksan mo ang kapangyarihang itinakda sa iyo. Ngunit bago pa man makalapit si Dado, may nagsalita sa likod. Huwag mo siyang pakinggan, Dado. Si Lira. Sugatan, duguan, ngunit buo ang loob. May hawak siyang gininto ang bato na kumikislap sa gitna ng dilim. Alam mo ba kung anong meron sa aklat na yan? Hindi lang ito susi sa kapangyarihan. Ito rin ang paraan para buhayin ang pinuno ng kulto, ang tunay na ama mo si Halakad. Napalingon si Dado, parang binagsakan ng 100 kilo. Akala ko patay na siya, hindi. Ibinilanggo lang siya ng ina mo gamit ang huling dasal ng liwanag. At ang aklat na yan, iyan ang selyo. Pag binuksan mo, hindi lang kapangyarihan ang lalabas kundi si Halakad mismo. Napatras si Dado. Samantala, si Apo Aban ay umisi ng malalim. Tama siya. Alam mo na pala ngayon. Pero masyado nang huli. Dahil sabay hila sa isang talisman mula sa kanyang dibdib, Jagi ang ginamit na katawan ni Halakad. At ngayon, dahil sa iyo magigising siyang buo. Isang napakalakas na pagyanig ang sumabog mula sa lupa. Ang mga bata ay bumagsak, nawala ng malay, at ang plaza ay tila nagbukas ng bitak sa gitna. Mga ugat ng itim na enerhiya ang gumapang palabas. Mula sa anino ni Apo Aban, unti-unting umahon ang isang figura, matangkad, may balat na tila abo, at mga mata na pulang-pula. Tumakbo si Aling kay Dado, hinawakan siya sa mukha. Pakinggan mo ako. Hindi ikaw ang itinakdang sumunod sa yapak niya. Kaya mong putulin ang siklo. Ang kailangan mo lang ay panindigan kung sino ka ngayon, hindi kung sino ang pinanggalingan mo. Pero bago siya makapagsalita pa, biglang tinulak si Aling mula sa likod. Si Lira, na ngayon may pulang liwanag sa mga mata. Pasensya na, kuya. Ayoko na ng kahinaan. Gusto ko ng kapangyarihan. Alam ko na ngayon kung sino ang karapat-dapat mamuno sa mundo ng dilim. Ipinagkanulo sila ni Lira. Habang bumabagsak si Aling sa putikan, duguan ang noo, sumigaw si Dado,
hindi dahil sa galit, kundi sa sakit. Hindi lang ito laban ng liwanag at dilim. Isa na itong digmaan ng puso laban sa dugo. At sa bawat saglit na lumilipas, papalapit ng papalapit ang wakas. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Dado sa buong plaza, habang lumuluhod siya sa tabi ni Aling. Dumadaloy ang dugo mula sa sugat sa kanyang ulo, ngunit pilit pa rin itong pinipilit na bumangon. Hindi pa tapos to, mahinang bulong ni Aling, pilit mumingiti sa kabila ng sakit. Sa gitna ng sigalot, unti-unting buo na si Halakad, ang anino ay lumalawak, ang lupay gumagalaw sa bawat hakbang niya. Si Apo Aban ay wala na. Ang katawan nito ay naging sisidlan lamang ng mas masahol pang nilalang. Dado, sigaw ni Halakad, tinig na parang kulog sa bundok. Ikaw ang tagapagmana ko. Halika na, anak. Maglakad tayo sa dilim. Pero hindi na siya ang dating Dado na takot sa anino ng kanyang nakaraan. Tumayo siya, kahit nanginginig ang tuhod, at lumingon kay Lira, na tila natigilan din sa bigat ng ginawa niya. Lira, hindi pa huli ang lahat. Hindi mo kailangang ulitin ang pagkakamali ng ating ama. Nanginginig ang mga labi ni Lira. Sa loob ng ilang segundo, parang may bumalik sa kanyang mga mata, liwanag na matagal nang nawala. Ngunit nang hahakbang na sana siya pabalik, mabilis siyang sinunggaban ni Halakad at itinaas sa ere. Mahina ka. Kaya hindi ka kailanman magiging tagapagmana, bulong nito, bago ibagsak si Lira sa lupa. Umiyak si Dado, galit at sakit na pinagsama, at sa isang iglap, binuksan niya ang aklat. Hindi upang palayain ang dilim, kundi upang gamitin ang lihim na kapangyarihan ng liwanag na itinago ng kanyang ina sa loob nito. Ang aklat ay hindi lang selyo ng kasamaan, sigaw niya. Ito rin ay pintuan ng kapatawaran at pagwawakas. Mula sa kanyang mga palad, lumabas ang matinding liwanag na tumama sa katawan ni Halakad. Napasigaw ito, dumadagundong sa langit ang kanyang tinig habang unti-unting nanganganib ang kanyang anyo. Habang sumisigaw si Halakad, lumapit si Aling, sugatan ngunit matatag, at hinawakan ang kamay ni Dado. Magkahawak kamay nilang tinapos ang ritual, isang pagsasama ng pagmamahal at sakripisyo. Hindi ka mag-isa, bulong ni Aling. Hindi na kailanman. Sa huling sigaw ni Halakad, nagliwanag ang buong plaza, at sa isang malakas na pagsabog ng enerhiya, wala na siya. Tahimik. Basa pa rin ang lupa, ngunit ramdam na ramdam ang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Bumagsak si Dado sa lupa, habol hininga, habang si Aling ay inakay siya. Lumingon siya kay Lira, na ngayon ay muling nagkamalay. Salamat kuya, mahina nitong sabi. Pasensya na sa lahat. Sa gitna ng pagkawasak, sa liwanag ng araw na unti-unting sumisilip, nagyakap sina Dado at Aling. Sa gitna ng lahat ng sugat, may nabuo, hindi lang bagong simula, kundi isang matibay na pangakong lalaban pa rin sila. Magkasama. Pero habang naglalakad sila palayo sa plaza, may isang aninong sumilip mula sa gilid ng gubat, isang batang may puting mata, pamilyar ang anyo, ngunit kakaiba ang presensya. Hindi pa tapos ang lahat. Lumipas ang 3 araw mula nang magwakas ang laban sa plaza. Tahimik na ang buong baryo, ngunit ang mga sugat ng labanan ay ramdam pa rin sa hangin, hindi lang sa lupa kundi sa puso ng bawat isa. Si Dado ay nanatili sa kubo ng kanyang ina, tahimik na naglilinis ng mga lumang gamit. Hindi na niya kailangang itago ang kanyang pagkatao. Alam na ng buong baryo ang totoo, na siya ang anak ni Halakad, ngunit pinili niyang maging tagapagtanggol, hindi tagapagmana ng dilim. Si Aling, sa kabilang dako, ay tumutulong sa mga nasugatan. Naging inspirasyon ang kanyang lakas ng loob at pagmamahal, hindi lang para kay Dado, kundi para sa buong komunidad. Lumapit si Lira isang gabi habang nakaupo si Dado sa harap ng apoy. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako, sabi niya, halos pabulong. Tumingin si Dado sa kanya, tahimik. Hindi ko kailangang kalimutan ang nangyari pero kaya kong tanggapin kung sino ka ngayon. Hindi tayo hinuhusgahan ng ating pagkakamali kundi ng ating pagpili pagkatapos. Nagpatira pa si Lira at niyakap ang kapatid. Sa unang pagkakataon,
tunay siyang lumaya sa anino ng kanyang ama. Nang sumapit ang huling gabi ng tag-ulan, nagtipon ang buong baryo sa gitna ng plaza. Sa liwanag ng mga sulo at ilalim ng maliwanag na buwan, isang simpleng seremonya ang idinaos, hindi upang ipagdiwang ang pagkapanalo, kundi upang alalahanin ang sakripisyo at muling pagbangon. Dito, humawak si Dado sa kamay ni Aling. Hindi na ako aalis. Hindi na ako tatakbo. At kung papayagan mo, tumitig siya sa mga mata ng babae, gusto ko sana na magkasama nating simulan ang bagong kabanata. Ngumiti si Aling at walang pag-aalinlangan, yumakap siya kay Dado. Sa kanilang yakap, naramdaman ng buong baryo ang simula ng isang bagong panahon, panahon ng liwanag, pagkakaisa at pagmamahalan. Wala ng aswang. Wala ng dilim. At ang batang nakita sa gubat. Isang nawawalang ulilang niligtas ng liwanag. Isa na siyang bahagi ng kanilang bagong simula. Did you enjoy the story? Anong parte ang pinakatumatak sa inyo? Ano pa ang gusto ninyong mga kwentong mapanood sa susunod? I-type niyo lang sa comments.